kalidad, produktong sinusulat ko. Yo, tagos ang mensahe, humarang idali. Huwag kang makisali sa hanay ng mga diamante. Tuloy lang sa amin atake, papalitan mga hari. Mapuro lang utak mo parang walang nakakakaba na nakakatuwa na syempre magpe-perform din ako sa harap ng ganong karaming minions. Paparating pa lang yung araw mismo, ramdam na agad yung presensya, yung enerhiya, hindi lang sa internet kundi sa mismong kabuuan ng paghahanda. Typical, style clash. Alam naman natin na ganun at ganun ang mangyayari dahil syempre Emar yan na di mo naman makikitang magjo-jokes yan si Emar. At ako naman ay biyasa sa komedya na meron na ring, may nabasa ako sa article na meron na rin akong armado na rin. Armado na. Master niya na yung estilo niya na pagpapatawa, pagmamak ng linya. Si Emar yung pattern ni Emar sa pagsusulat ay sobrang hirap. Wala siyang isang anggulong binibira. Si Emar wala kung saan lumulusot yung lines niya. Kaya para sa akin napakahirap ng pattern na ginagawa ni Emar. At isa yun sa nakakabilib. At nananatiling yun ang armas niya ng matagal na panahon. Sa kalagayan ko na to, kailangan ko siyang gawin na kahit hindi ako komportable ay makita doon na napapagana ko siya. Kasi malamang sa malamang ipapakita na Emar kung gaano siya katalas sa battle na to. At kailangan ko ring ipakita na matalas din yung armas na gamit ko sa paraang komedya. Jonas, bigay natin lahat. Paglaruan natin ng entablado, pati ang kanilang pairamdam. Ibigay natin kung anong pinakamalakas ng isa't isa. Hanggang sa muli. Yun, parang Emar, parehas tayong taga Cavite pero hindi ako nagsashabu. Laptop out 16 day 1, nandito pa rin. The 10th, Las Piñas. Panlimang laban na natin ngayong gabi. Shoutouts sa lahat ng mga kasama natin dito. Lahat ng MCs ng buo-buo na liga. At syempre, Flip Top Staff. Gusto ko lang din batiin isang happy birthday kay Kuya Bill, Flip Top Staff, aka Young Galaxy ng pamilya Di Magiba. Isang malayang happy birthday para kay Kuya Bill. At shoutouts sa lahat ng mga represent collab natin. Si Karan ko, Bulehan, Cavite, represent para sa inyo. Mag-iay tayo lahat para kay Jonas. Sa langit, pag nakabato ay langit na ang nadarama mo at wala kang pake. Maubos man ang gamit mo, basta makagamit ka lang ng bato at ng lighter mong may sinde. Yun, shoutout kay Nina Noprada, Jeric Noprada at sa aking asawa ni Onilin Dumala. Hike Beat, kay Ninong Benji Rayalan, hindi pwedeng sabihan ng mga sikreto. Egocentric, 7'4", Gracia Worldwide, Distinctive Clothing, Casa Coco, kay Boss Jason Yap. Yun, mamaya na lang yung round 1 yun eh. Shoutouts Hypebeat, shoutouts Crown, shoutouts 7-4 at lahat mga ibang represent collab, mamaya ng iba. At sa kaliwa naman, silang Cavite represent para sa inyo. Mag-iay tayo lahat para kay Emar Industria. Sa impyerno ang sinisinta niyang langit, nagapoyang alapaap, pumapaliwanag sa paligid ng nahanap. Sa aking tinig ang boses ng aking awit, nagsalita ng kusa ang guhit, umukay talabis. Shoutout sa Sucho Isabelo, Wasak Artist Place, Live, Pedro Saltisan, Jegs Painting, si Angit, Crew, at kay Jonas. Nanalo ng coin toss si Jonas, pinili niya mauna. Si Emar Industria, tig 2 minuto dapat to. Pakinggan natin, unang banat, round 16, Emar Industria. Bakit ako? Pucha, alam ko na to. Alam ko na to. Magpapatawa ka tapos tatawa kayo.
habang hindi mo na mamalayang hindi na ito masaya para sa'yo. Pagkat ang enerhiya niyong halakhak ay para sa akin, di ba? At hindi para sa'yo. Ang swerte ko naman. Kasiyahan ang dala mo para sa akin habang kamatayan ang dala ko para sa iyo. Biyahing pa impyerno, sakay ka ng gintong karo, pahantungan at kusang para yon para sa iyo. Baka nakakalimutan mo yung huling kabayan nating dinigma sa akin pinutukan ko laang kahit wala akong dalang baril. Ikaw sa taba mong yan, kaya kitang patamaan kahit hindi kita barilin. Sa pool, ganun ako kaasintado pagkat derecho ang aking paningin. Hindi tulad mo kay galing lang mga mata ng tao, palibasa duli. May ground. Kuya, may ground. Sa pool, ganun ako kaasintado pagkat derecho ang aking paningin. Ikaw kay galing lang mang mata ng tao, palibhasa, dugyot ka mag-isip. Ganyan kita ngayon babastusin. Ahon, say, game, 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 game. Pagkat dito sa game, sa bilog mo, wala akong planong makisama. Lagi lang akong nakadistansya. Pagkat pagiging inutil lang, pagiging hurado na ang basihan ng boto ay pakikisama. Walang pagpapahalaga. Nakabase lang sa pakinabang ng mga kasama. Kaya hindi nakapagtataka, hindi mo nakasama ngayon ang dati mong mga kasama. Salamat mga kasama. Kaya ko na to. Sa bilog ko, puro tirador, birador, organisado, latag sa lamesa ang galaw. Habang sa bilog mo, oo, puro din tirador, birador, pero ikaw yung putang sa ibabaw ng lamesa nila sumasayaw. Kaya nga, ang lambot bumitaw. Tila kitikiting kinakalantari sa tawanan na pamanyakis niyong hiyaw. Naaalala niya kung paano siya minumuli sa tinutumbungan ng sarili mong mga bayawang imagery. Baboy, pagkat binaboy. Asal balahura pagkat binalahura. Gamol kasi ginamol. At yung kumpol na trauma mong daladala. Tingnan mo, payag ka magmukhang tanga habang hindi mo hilimang iyong dinadala. Nagawa mo na rin gawing kapansanan ng Nagawa mo na rin gawing katatawanan ng kapansanan ng iba. Purong kalungkutan mo yan, Jonas. Refleksyon yan ng hindi mo hinilom na dinadala. Kaya meron akong dala. Pwede kitang resetahan, gamutin, kaso ganun din, magbabayad ka. Pagkatalino ko ay hindi libre. Tila ginto sa palayan sa pag-ani umaapaw, habang talino mo ay bigas na sinain, hilaw na nabahaw, nilulumot pa at nilalangaw. Kumbaga, pananalita ko ay pati mga kampyon nakalimot, nagulantang sa pagkahalimaw. Yung pananalita mo ay kay dami lang na bentang nakaw na kwintas at higaw. Nakaw, kaya pala mukha kang politiko. Kaya ang plano ko sa'yo, balatang ka ng buhay at iparada sa buong Pilipinas ang iyong bangkay. Kasabay ng bangkay ng mga korap na politikong hindi na dapat pang makulong, kundi dapat mamatay sa harapan namin sila ng sabay-sabay. At sabay ka na, Jo! Jo, sabay ka na. Total, isa ka rin namang korap sa kulturang hadlang sa kamalayang matagumpay. Pues,
Tikman mo ang suntok ng kamaong may kalamang bakal sa sarado kong kamay. Naturingang kamay kantang tungkol sa mga daliri, ngunit hindi mo nakita ang kahalagahan ng sinusulat ng kamay. Kaway ang mga estudyanteng nakakasabay sa pag-aaral ng mental ng komedyanteng hindi nabalanse ang emosyon. Piniling mamatay sa sarili niyang desisyon. Kaya't talasan ng pandinig pangunawa sa kanyang representasyon. Pagkat ang kanyang ipatatanghal ko sa kanya ay ang susunod nating tatalakayin sa susunod na misyon. Galingan mo bago kita ikahon. Oh, tapos ano na? Boss! Kala ko pa naman ihaharap mo na ako sa isang sinyo. Yung pala itatapat mo lang ako sa 1 kilo. Hoy, hindi ka malupit at dapat mong tandaan to na napasama ka lang sa ahon kasi nga ang gaan mo. Unang kita ko pa lang, alam ko nang ikay lampa. Sobrang payat kinang ina ka, nasasaktan ka sa amba. Walang kalaman-laman kahit saang tingnan banda. Pustahan tayo, kaya mong matulog sa kulungan ng gagamba. Pansin nyo ba mga tol? Halos bungo na lang si Ulol. Ganto itsura ni Ghost Rider pag hulugan yung motor. Aasar-asarin ko lang tong walang bilang na to. May tattoo ka pa sa ulo, mukha kang pamintang buo. Enigma, bakit yung mga agrupo mo panay ganto? Sa uprising ba si Plasma lang pinapakain mo? Real talk. Uprising talaga ang gusto kong salihan dati mga brad. Kaso sabi ni Arik, dapat daw kahit 1 year may experience ka sa drugs. Eh wala akong bisyong naiyabang. Kaya ayun, ako'y laglag. Puta sa MR, tiningnan mo lang, pasok agad. Tingnan nyo naman kasi yung hubog. Mukhang ignorante sa tulog. Sa buong buhay mo, 2 beses ka lang nagmumog. Tingnan mo nga itsura mo pare. Di ka man lang ba naaawa? Di mo na yata tanda kung kailan huling hawak mo ng kutsara. Pero malamang sasabihin nito, payat lang ako pre, di ako nagbabato. Sa pulis mo sabihin yan kung maniniwala sa'yo. Alam nyo trip ni Emar pag nakasyabo ng matindi, manonood ng porn tas magjajakul siya nakabigti. Maglalayas ng bahay kahit wala namang nagagalit. Biglang mag-iimpake ng mga hindi niya naman gamit. Kukuha ng kutsilyo tas maghahamon ng saksakan. Pag merong papalag, biglang magbabakla-baklaan. Pag bumaba na yung amats at nagutom na si brother, papasok ng karinderya tas magpapanggap na food vlogger. Ano, mapapabaw ba? Yung mga sinabi ko, sinadya ko yan na ihain. Para naman pag rounds mo na talagang magmukha kang malalim. Gusto ko kasi magka-million views tong battle na to, ayokong maging boring brad. Hindi kasi to magiging classic pag binadibag kita agad. Napakagandang representasyon na susunod nating tatalakayin. Ang pagkukumpara ng yamang Tagalog sa nananagalog lang. Kita nyo naman ang purong-purong atensyon, ito'y purong-purong intensyon, ika'y purong tawanan, ako'y pangpugot ilusyon, ito'y puro halakhak, habang yapak ko'y purong pundasyon. Pagkat ang kasiyahan para sa akin ay ang purong edukasyon. At wala ka nun.
Hindi edukasyong pang-paaralan na, kundi edukasyong pang-kaisipan ang natatangi sa iyong solusyon. Mamamatay na lang akong habang buhay mag-aaral kesa manatili sa nakakatiring limitado mong kompetisyon. Hubog ako ng pasakit. Mula pa ako sa ilalim ng kadiliman, matupad lang ang aking misyon. Na libro niyong lahat ang maging ilaw ng kaapu-apuhan niyo sa madilim nilang panahon. At nandito pa ba sa pagkukumpara ang ating leksyon ng mataas sa dimension sa napakababa? Na kahit ikay nasa aking ibaba, hindi mo ko mahihila pababa. Baka tapak-tapakan ko lang yung komedyante mong muka hanggang madurog ang iyong mga ngipin at doon lang ako matutuwa. At inyong ikatutuwa, pagtapos ng battle namin ng pambansang Mongoloid na si Jonas, ay isa na siyang manlilikha pagkat ang industriya ay napasa itaas upang gawing tunay na kawal ang aking mga nasa ibaba. Mababa! Taos ang puso ko, hindi lang halata. Tapos ginaganyan mo ko. Ginaganyan mo ang iyong tagapagligtas. Na kung saan pag magbibigti ka na, ako rin naman ang bubulong sa'yo na Wag Jonas, wag Jonas. Mas maangas kung mamamatay ka na naglaslas. Sabay buka ng iyong sugat at sa iyong ugat padadaluyan ko ng gaas bago kita dalhin sa dagat-dagatang apo. Wow, wait. Boss, baka trip mo. Liempo, pwede ka munang tumapyas. Bago ko to dalhin sa dagat-dagatang apoy at masusunog kang walang tapyas. Galit ako sa'yo sa personal. Sa totoo lang. Pagkat may isa akong kaibigan sa bulihan na ginawa mo ng kadiliman, humingi sa'yo ng payo sa bigat ng nararamdaman. At ang sabi mo ay, tawanan mo na lang. Ganyan ang binibigay sa inyong mentalidad ni Jonas nang hindi nyo alam. Tapos, itong may bigay, wala ring alam na buhay mo ang kapalit ng pagbabako mula silang. Hindi ka na makakaahon at tikim ang bibig pagkat ako nang magpapaalam na huling battle mo na tong ahon, dito ka na magpapaalam kasi walang maghahanap sa'yo. Bakit? Sino ka ba? Pesting batukan ka lamang sa Cavite. Sa Cavite, kaya ko tong patayin sa paghipo ko lang ng bigote. Ito'y hatol na garote. Sa isip bata kung magmaoy, pag yung sakit niya inatake. Komedyante ka ba naman sa entabladong ito, pati sa totoong buhay, ikaw ay komedyante? Magkakasakit ka talaga sa emosyon, patungong depresyon pag hindi ka balanse. Nakakasabay pa ba ang aking mga estudyante? Sa mahalagang aral at gintong aral ng ating klase para hindi kayo maging ganito. Pagkat sa hinaharap mo, sa pagiging ama mo, sa mga magiging anak mo, ang panonood sa iyo ng iyong mga anak ay siyang magiging karma mo. Kaya nagbayad ng matrikulang mga magulang nyo para hindi kayo maging ganito. At kung hindi kayo magiging ganito, yun ang tunay na panalo ko. Pahig kayo, maging ganyan kayo? Taas kamay, pahig maging ganito. O kita mo, tinatanggi ka ng mga estudyante mo. Ang ina neto ang puta. Ang ina mo. Ang hirap neto ay million views, pre. Sige, pakilala natin siya. Siya si Emar. Ganto siya magbitaw ng mga sinulat niya na letra. Teknik nga'y technical pero nagtutunog komedya. Akala mo maganda tangaan sakit mo sa tenga? Pag gumaganto ka na para kang si Squidward punyeta. Ano ba naman to? SpongeBob?
Akala mo yung ginagawa mo ang galing? Tanga, ang pangit mong kasama sa caroling. Isipin nyo, kasama nyo to sa caroling. Isipin nyo ha. Ito siya. Sa may bahay ng aming bati, Merry Christmas na malwalhati. Ang pag-ibig na siya'y naghari. Ako'y namamaskong may sapi. Para lang maging kakaiba kung ano-ano ginagawa nito, putang ultimo si Tueng napapangitan sa style mo. Minipisan yung boses tapos mananakot sa dulo. Ganyan na ganyan yung nakasabit kay Taguro. O yung mga sulat mo matalinhaga, kaso nawawala ng forma dahil sa melodiyang pinipilit mo ng sobra. Hindi tugma sa pagdura yung mga tula mo at mga obra. Para kang nagsuot ng tuxedo tas tinernuhan mo ng bota. Ako, simpleng joker. Pero mga sulat ko nakametro. Mga sulat ko'y sukat, mga tugma ko nasa tiyempo. Mapamay beat o akapela, mga pyesa nakapwesto. Kaya kong magpatawa habang parap pa rin yung tempo. Kaya di ka pa din magaling kapatid, kita-kita naman sa galawan. Kahit mag-rap tayo magdamagan, baka mamatay ka na lang dyan kinabukasan. Kasi Emar naman, Emar ka lang, Emar ka ng kalupitan ay ako. Paano mo ko tatalunin parang patatatakot, matagal na akong takot ang ina mo. Pag ginabaan ko pa to, malamang. Makinig at mabilib ka na lang. Kung paano ko ginagawa to, hindi mo magagawa to kasi nga ikay mahinang nilalang. Kaya kong mag-rap sa harap ng mukha mo. Tangina, kaya kong mag-rap sa harap ng mukha mo. Kasi, kaya wag mo sasabihin sa akin na yung sandata mo matalim. Kung yung GL nga na parade choke na tol, binadibag ka pa rin. Kung yung GL nga na panay choke na, binadibag ka pa rin. Oo, tinalo ka ng panay starter. At ang mas masakit dun brother, binasic niya yung industriya, mas tumodo siya sa ice water. Sino nga namang gaganahan sa mga ganitong kalaban na ang laging mga linyahan, kamatayan at kadiliman, multo-multo, mga demonyo, espirito, tas iwa wordplay. Yan ang dahilan kung bakit yung mga tiip nyo 12K. Masyado ka nakatutok sa himig, akala mo maganda pre? Tinutulugan ka na ng mga tao, hinihili mo kasi. Kaya kung akala mo ito'y style clash na battle, ulul, ito ay aking pagtatanghal. Kaya wala akong pak sa judge. Ako lang magpe-perform, tatayo ka lang dyan bilang props. Pero bibigyan pa rin kita ng oras, di naman ako madamot pards. Sige, sabihin mo na sa kanila yung mga hinanakit mong nakabars. Hinanakit ko daw, hinanakit. Kung tingin mo sa lahat ng ginagawa ko isang kasalanan, mula noon hanggang ngayon, Jonas, hindi naman ako tumigil sa paglikha ng kasalanan. Ganyan lang ba magsalita? Ang makatang old school sa makabagong henerasyon? Sa katauhan mong walang pakinabang. Ganyan magsulat ang makatang old school na hindi umuunlad, isip di nagyayabong, sa salitang madali, isip mo'y walang pakinabang. Habang sangkap ko'y kasangkapan panlaban armas sa digmaan, si Jonas panlinis lang ng inidoro, patpat na nilagyan sa dulo ng basahan. Agwat natin daang buhay bago ka pa magsalita, makarinig, nakaakbay na sa'yo si kamatayan. Kumbaga may busal ka na sa iyong bibig bago mo pa isiping basagin ang aking katahimikan. May sapi ka, Jonas, kaya kita hinihipan. Yung El Caviteño, mahiya ka sa balat mo sa totoong revolusyon ng Cavite at mga nagbuwis buhay. Baka sa sanggunian pala ang tuluyang ka na matuluyan at di makapagbuwis buhay. Walang unggoy na bayani tanga, pati Panginoon mo, ikinakahiya ang iyong buhay. Kaya nga hinayaan kanyang makatapat mo si Emar nang tuluyan mo ng kinitilang sarili mong buhay. Hay buhay ng isang hambog. Gigisingin ko itong tulog ng 14 at 4 na kaltok.
Sa sulok ng lamesang may nakausling pa ako kita iuuntog. Sabay bubuhusan kita ng sukat, hihilamusan ng asin at muling iuuntog. Pati kaluluwa mo sa iyong puntod ay aking iuuntog. Pagkat lason ka sa mamayan kong hinuhubog. Kaya muli kaluluwa mo sa puntod mo ay aking iuumbog. Pakinggan nyo ang tunog ng tunay na hubog na Makatang manunula. Sa Makatang manunulat, ito'y mahusay lang sa pangungutya, magaling lang mang-urat, ni hindi nakasusugat. Askal na ngumunguya habang nangangagat, mabibilauan ka lang, Jonas, sa ipasusubo ko sa iyong napakahaba kong aklat. Hindi ka matutunawan, boy. Kaya bito ka, moy. Ihiwain ko't dahan-dahang ibubuklat. Pagkat mayroon akong naiwang importanteng bagay na ipinalunok ko sa iyong aklat. At yun ay ang aking pang-shot. Beer stub. Pagkat gusto ko lang magpakalasing, magpakalango. Dahil nung nalaman kong si Jonas ang makakalaban ko ngayong ahon, na-down ako, men. Na-down ako. Pairamdam ko ako ay nabigo, hindi pagkabigo dahil sa iyong husay, kundi inakala kong tunay ang aking makakalaro. Ang hinihingi ko'y halimaw na isdang oro, ang binigay mo'y insektong patango. Insekto? Nung gubat nga, buong gubat, sunog pati't magkaapit ako. Insekto, puta tanga ito kahit magkapito ko. At yan ang pagtatapos ng klase. Ako si Emar, ang inyong guro. Painggan natin ang huling banat ni Jonas, si Jonas na Abno. Tanginang malalim sa Tagalog. Umpog. Puta, nirhyme din sa umpog. Ulol ka? Kapaulit-ulit mo sa umpog, yung rounds mo, bukol-bukol na. Ang inan yan. Wala, niloloko lang kayo. Pare, niloloko lang. Sinabi ni Idolons, pag di nag-rhyme, puta, talo na. O, talo na. Di naman rhyme yun eh. Inulit, pare. Ang ina na ito, oh. Nakakainis ka naman eh. Kala mo, walang rhyme ha. May habol yung gago. Round 3 na. Pukin ang ina mo ah. Kilala ko source mo. Oh, kilala ko source na ito. Kaya trivia muna tayo, mga pare. Trivia muna. Alam nyo bang bago magkaroon ng MR ay may kiyal muna dati? Tama, may kiyal muna dati. Isa sa mga tumuligsa sa mga komedyante na mabababaw ang atake. Tuksuang pambata ang mga talata at walang sining ang sinasabi. Yun ang humulmat humubog dito sa MR, mga pare. Oo, kinopya mo lang yung kiyal, tol, di ikaw ang nauna. Magmula sa pananambit, pananamit at maging sa pamumuna. Sa pagpili ng anggulo, pag-aangas, ritmo at kumpas. At ultimo yung timbang niya, pre, hindi mo pinaligtas. Oo, galing lamang kay kiyal yung ginagamit mong sandata. Hindi ikaw ang panday, sadyang tinangay mo lang yung espada. Kaya wag mo na kaming gaguhin, matagal ka nang may ginagaya. Di ka magiging ganap na Eugene kung wala kang Jeremiah. Ano, hindi totoo? Hindi? Putang ina, itatanggi mo pa? Puta, para kang nanghiram ng brief nun, tas inangkin mo na. Kaya yung lalim-laliman mo, MR, itigil mo na please. Hindi ka malalim mag-isip, pre, magaling ka lang mag-remix. Kaya kaya hindi ka espesyal bilang uprising. Sa grupo nyo, ikaw lang support. Sige, isa-isahin natin sila para malaman mo yung sagot. Pagdating sa horrorcore, yung plasma mas patok. Mas nakakatakot palalo yun pag natuto siyang kumantot. Pagdating sa imagery, alam mong hindi ka rin pandarag. Kasi kung usapang imagery ay mas matino sa'yo yung may sayad. Pagdating sa lyrical, pagdating sa lyrical, pare, wala ka ring magugoyo. Alam naming lahat na kaya kang sabunin ng goryo. Pagdating sa technical, wala nang dapat pag-usapan. Mas magaling sa'yo yung batas, pre.
High blood nga lang. At sige, sa malalalim na salita, puta, wala ka rin kadating-dating. Kasi sa totoo lang, mas hindi natin naiintindihan si Tuweng. At kung usapan ng gulatan, tangina, yung mga pasabog mo, wala yun. Alam naming lahat, wala kang binatbat sa putok ng kanon. Sa music ka na nga lang papatok, mukhang wala ka din atang kwenta. Kasi inuungus-ungusan ka lang ng Apok tsaka Keja. Oo, stress ka lang sa grupo, di lang masabi nung isa. Magkarate ka na lang daw pare, mas makakabuti pa. Oo, sobrang wak mo sa musika, Emar pusi ka. Dahil sa mga kanta mo, mamamatay industriya. Kaya, hindi ka kawalan, Emar. Yan ang nais kong iparating. Mas marami pa sa iyong matalas at mas matalim. Kaya umalis ka man o dumating, di mauubos ang magaling. Mawala man itong Emar, may industriya pa rin. Bye! Round 16, day 1. Jonas vs. MR Industria. Mag-iayos pang beses para sa kanilang pareho. Ang boto ng urado, 5-0. Mag-iay tayo lahat para kay Jonas. Yon, shoutout sa Crown Manila kay Kuya Nico Manning, sa Egocentric kay Papa Joseph Aday, 74 Clothing kay Papa Dominic Martinez, Black Manila kay Papa Sherwin. Siyempre, Benji Rayala ng Hypebeat at kay Boss J. Chris ng Gracia Worldwide at kay Kuya Kebs. Yon, Vicente, round 1, binigay ko siya ng dikit na dikit lang kay Sir MR Industria, pero yung round 2 and round 3, kita naman natin sa video, mas nag-showcase si Kuya Jonas ng mga skills niya, iba't ibang angles, ibang Jonas din yung lumabas ngayon, pero yun, napakarami yung witty lines na nilabas, habang si Kuya MR naman hindi na siya masyadong tinatamaan dahil sa siguro sobrang haba ng setup kaya sobrang haba rin. Yun, round 1 binigay ko kay Kuya MR, pero round 2 and 3 kay Kuya Jonas, yun, boto ko Jonas. Yo, Team CD, Jonas versus MR. Lagi kong na-enjoy panoorin kapag lumalaban si MR. Para talagang experience ang mapanood ng live si MR. Pero di ko alam, parang kulang yung experience na yun ngayon eh. Di ko alam kung may binago siya sa estilo niya. Dati kasi kahit mahaba yung rounds niya, na-enjoy mo. Pero ngayon mahaba pero parang dragging. Hindi tulad ni Jonas na epektibo siya lahat ng rounds, mas maraming punchlines, mas tumatama yung jokes, mas epektibo overall, all three kay Jonas. Yo, Jamie Saik Solonga po. Binoto ko Jonas versus MR Industria 3-1, one round, first round binigay ko kay MR yun kasi medyo nakulangan ako sa first round ni Jonas. Pero rounds 2 and 3, binigay ko parehas yun kay Jonas. Bali yung ang nagustuhan ko kasi sa first round ni MR, yung fluidity ng verses niya, los dire-diretso, hindi humihinto. However, na-counter lahat yun ni Jonas sa rounds 2 and 3 kasi di rin naman humihinto yung punchlines niya. So, yun, round 1 para sa akin kay MR. Rounds 2 and 3 kay Jonas. So, Jonas overall. Shoutouts pa rin kay MR. Yo, round 1, binoto ko si MR kasi parang yung round 1 ni Jonas may beaten feels. While yung kay MR, sobrang haba niya pero feeling ko kumpleto yung round niya. Last sa round 2 and 3 yun na sobrang naging dragging na ni MR, di ko alam kung bakit. Pero si Jonas nagpakita ng iba't ibang elemento, round 2 tapos round 3, ang ganda nung simula niya hanggang end. So yun, round 1 MR, 2, 3 Jonas. What's up, Looney? Binoto ko si Jonas all 3 rounds. All 3 rounds ni MR, napaka-consistent niya. Yung level ng pagsusulat at performance, hindi nagbago all 3 rounds. Si Jonas naman, para sa akin, pinakamalakas niya round yung round 2. And parang pareho lang yung impact ng round 1 at round 3 niya. Pare-pareho sila nag-stick sa kanya-kanya nilang style. And feeling ko si Jonas may mga freestyle din siya na nilagay doon sa 3rd round. Pero para sa akin, second round niya yung pinakamalakas. All 3 rounds kay Jonas. And kamusta sa Ahon? Pasensya, hindi ako makakabattle. Alam ko, nakakalungkot, pero ako yung pinakamalungkot sa balita na yun. Sana makabawi ulit tayo next year. Maraming salamat. Ayun,
sa parte ko, nag-rumble yung iba kong salita. Lalo sa round 3. Di ko siya napatag sa paraan na kung saan gusto ko siya gawin. Walang pagpapahalaga. Nakabase lang sa pakinabang ng mga kasama. Kaya hindi nakapagtataka, hindi mo nakasama ngayon ang dati mong mga kasama. Yun, maganda naman yung battle namin ni MR. Pero siguro hindi lang ako sanay na parang hindi ganun ka... Ewan ko kung sa akin or kay MR may problema nung ano na yun. Pero solid naman, nagawa namin yung dapat namin gawin. Or mataas na talaga expectation ng tao, pakiramdam ko. Akala mo yung ginagawa mo ang galing? Tanga, ang pangit mong kasama sa caroling. Isipin nyo, kasama nyo to sa caroling. Isipin nyo ha. Ito siya. Sa may bahay ng aming bati. Merry Christmas na malwalhati. Ang pag-ibig na siya'y naghari. Ako'y namamastong may sapi. Meron akong mga tugtog na paparating. At siguro exhibit sa pagpipaint ko. Ayun yung gusto kong tingin ko na susunod kong hakbang sa ibang uri naman ng sining na trip ko. May palabas akong album ngayon pero ano lang siya, hindi siya totally album eh. Anim na kanta. Yun lang, 6 na kanta. Hindi ko na siya magagawang album dahil puro love song na kasi siya eh. Abangan nyo yun at yun ay ginawa ko para sa aking mahal na misis. Maraming salamat sa lahat na sumusuporta sa akin, sa lahat ng mga rumoroksi ng merch, sa lahat ng sumusubaybay sa musika at mga battles. Maraming salamat sa inyo, Yob. Yun, maraming salamat sa lahat ng mga naniniwala, sumusuporta, nanonood. Thank you, gagalingan ko sa susunod. Kung hindi ko man kayong nasatisfy ngayong battle, bawi sa susunod. Mas gagalingan ko pa. Maraming salamat.